Kinausap siya ni Sato at Atori. Ngunit hanggang doon lang ang alaala niya. Ang huling alaala niya ay papunta siya sa isang concert. Afternoon. Blackout. Para makapag-isip, naglibot-libot muna siya sa hotel. Nakilala niya ang ibang staff, si Ruri, ang mabait pero tahimik na cook. Si Mano, ang bartender na parang may sariling lihim. At si Kiriko, mukhang tarsier pero may matalas na instincts. Habang nag-a-adjust si Neko, may dumating na bagong guest. Isang babae, pero ang ulo niya, isang tarot card. Lover, kakaiba, creepy, pero hindi rin siya mukhang natatakot. Tinawag niya si Atori ng Amuran, at nag-react si Neko, familiar ang pangalang iyon sa kanya. Sabi ni Sato, baka kailangan nang i-check ang kwarto ng babae. Sa Taso Carey Hotel, nagbabago ang mga kwarto depende sa pangangailangan ng guest. Sumama si Neko, dala ng curiosity. Sa kwarto, may bookshelf na dati raw wala. May mga sulat. At may isang picture, isang lalaki. Si Amuran. Dito nagsimula ang pagbuo ng puzzle. Naalala ni Neko, si Amuran ay isang sikat na fortune teller. Celebrity. May sariling brand. Pero recently, nasangkot sa cheating scandal. Ang mga komento online, puro galit at panlalait. Napansin ni Neko ang mga memorabilia ni Amuran sa kwarto. Dito na-confirm, fan pala siya ng guest na ito. Hardcore. May letters pa sa cabinet. Doon lumitaw ang pangalan, Yumi Hoshina. Biglang nawala ang tarot card sa ulo ni Yumi. Unti-unting bumalik ang mukha niya, at kasabay nito, ang mapait na katotohanan. Nagkarelasyon pala sila ni Amuran. At sa dulo, siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sa muling pag-alala ni Yumi ng trahedya, nawalan siya ng malay. Ngunit nang magising siya, kaharap niya na si Sato. Iyak siya ng iyak. Sa isip niya, baka buhay pa siya. At kung totoo nga, hindi niya alam kung anong babalikan niya sa mundo. Pero sa isang tahimik na sandali, kinausap siya ni Neko. Nagbigay siya ng advice kung idol niya si Amuran at tumigil na siya sa pag-fortune telling. Suggestion ni Neko na bakit hindi na lang si Yumi ang magpatuloy. Nagliwanag ang mata ni Yumi. Sa puntong yun, nagdesisyon siya. Nag-checkout siya sa hotel. At si Neko, hindi pa rin buo ang alaala niya. Pero may isang malinaw sa kanya, gusto niyang manatili sa hotel. Gusto niyang tumulong at magtrabaho sa lugar na to. At doon nagsimula ang bagong yugto para kay Neko. Ang babae na minsang nawalan ng pagkatao, ngayon, handa nang tumuklas ng mas malalim na katotohanan. Sa mundo ng buhay at patay, at sa sarili niyang nakaraan.